May sinasabi po kanina si Rep. Luistro, ayon po sa kanya, yun pong naging sagot nyo eh hindi daw talaga maging yung ibang mga members sa committee, no, hindi talaga directly answering the accusations. It's more of leaning towards sa mga hindi dapat lang matuloy yung impeachment pero hindi sinasagot yung mga akusasyon. Sinauna na po kasing idineklara na sufficient in substance, sufficient in form, at ngayon nga sufficient in grounds para magpatuloy ito pong impeachment ni VP Sara. But still yun nga, sinasabi po ng inyong hanay na hindi talaga ito dapat na magpatuloy. Pero attorney, dire-diretso na po ito sa March 25 I think will be the first hearing. Ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ninyo? So kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga susunod na hearings na gagawin itong Kamara? So, pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging hearing ng Committee on Justice, Attorney Powa. Kanina nga po, ang una kong punto ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa, yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Di ho ba ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. No? So, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na dapat evidence muna bago yung hearing, di po ba? Ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpina ang magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpina to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney. Well, yun nga po, no? Although Magandang umaga, Miss Chacha, at magandang umaga rin, Manong Ted. Good morning. Good morning po. Sir, siguro simulan muna natin, Attorney Michael, ang sinasabi po kasi kanina kasama namin dito si Rep. Jervy Luistro, hindi na nga po, para po ba sa inyo, ano po ba ang pinaka-importanting punto sana muna na gustong maiparating po ng inyong legal counsel dito sa komite? Kasi tila, iba po yung sinasabi nila sa sinasabi din po ng legal defense ni VP Sara. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer ad cautelam, no? Ang talagang major point na gusto nating mailabas dyan o mailahad dyan ay yung kawalan ng ultimate facts, no? Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating Vice Presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no? Kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating Vice Presidente that will be considered impeachable offenses. For example, nagsabi po sila sa isang complaint that the Vice President committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or a combination of overt acts, no, or acts or omissions, nakapag-amass, accumulate, acquire siya ng ill-gotten wealth. Ngayon, sige na, nandiyan na tayo, talaga namang public officer siya. Pero pagdating doon sa accumulation, amassing, or acquisition of ill-gotten wealth, wala naman pong nakasulat doon. So, tila sa amin, naging speculative, conjecture,
sweeping conclusion. Yan po yung pananaw namin. Ngayon, sinasabi nila it was a non-answer. Of course, tayo naman, nirerespeto naman natin ang mga pananaw at opinyon ng kung sino man. No? Pero sa atin, doon talaga tayo nanggagaling na anong gusto mong sagutin namin doon sa complaint. Kung ang sinasabi nyo ay gumastos siya ng confidential funds, hindi naman krimen yun. Kung ang sinasabi nyo ay ang mga kahit yung infamous na Mary Grace Piatos na parati nilang pinaulit-ulit, no? Yun naman po, kung yun man ay alias, hindi naman po tama po ba o mali po ba, yan naman po ay nakapaloob sa mga intelligence operations, wala naman pong mali doon. Ngayon sinasabi mo, kinubra niya yung pera. Paano niya kinubra yung pera? Wala pong facts na na-allege ukol doon. So, that in itself is a conclusion. May sinasabi po kanina si Rep. Luistro, ayon po sa kanya, yun pong naging sagot nyo eh hindi daw talaga maging yung ibang mga members sa committee, no, hindi talaga directly answering the accusations. It's more of leaning towards mga hindi dapat lang matuloy yung impeachment pero hindi sinasagot yung mga akusasyon. Sinasabi din po kanina ni Luistro na okay lang naman daw po na hindi mo na magpakita ng ebidensya sa ngayon dahil ang tangi lamang naman na magdedesisyon kung magpapatuloy ang impeachment ay ang members ng committee. Kumbaga sole judgment ito ng members ng komite. Ano pong tugon nyo doon? Opo. Tama po na talagang sole members ang magiging kumbaga magde-decide kung ito ay iaakyat sa Senado, no? At even in fact kung ibibigay ito sa plenary para magkaroon ng botohan kung iaakyat o itatransmit as articles of impeachment sa Senado. So sa amin naman po, ang talagang punto lang namin doon sa aming naging consolidated answer ad cautelam is wala kaming masasagot dahil ang mga nakapaloob doon ay puro bawang konklusyon lang, no? Pawang haka-haka. Yung mga acts na sinasabi nyo na ginawa niya, for example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. Dahil may pinakita kang SALN, bigla na lang lumaki daw yung SALN at biglang may conclusion of law na ill-gotten wealth yun. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Oo. Nauna na po kasing idineklara na sufficient in substance, sufficient in form, at ngayon nga sufficient in grounds para magpatuloy ito pong impeachment ni VP Sara. But still, yun nga, sinasabi po ng inyong hanay na hindi talaga ito dapat na magpatuloy. Pero attorney, dire-diretso na po ito sa March 25, I think, will be the first hearing. Ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ninyo? Sa amin naman po, kasi po ang pagkakaintindi ko po doon sa rules ng House on impeachment proceedings, pagdating naman po dyan sa hearing na gaganapin, wala pong pwedeng maging partisipasyon ang mga abogado o ang panig ng Vice Presidente. And so far as pag nagkaroon ng witness, hindi naman po kami pwede mag-cross-examine to test the credibility of these witnesses, no? So, ang pwede lang mag-cross-examine as far as I understand from the rules ay mga members mismo ng Justice Committee. So ang magagawa na lang po natin dito ay talagang i-monitor yung developments at to ensure that at every stage of these proceedings, protektado ang karapatan ng ating Vice Presidente. Pero kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga susunod na hearings na gagawin itong Kamara? Sa akin naman po, if you were asking about me, no, as a witness, wala naman pong problema. Ngayon, bilang abogado, I think wala namang point na pumunta pa ako doon bilang abogado dahil I think nasabi na rin ng ating kagalang-galang na chairperson na the duty of the lawyers there or the participation of the lawyers there would only be to assist yung kanilang client, which is the Vice President. Ngayon, pagdating kay Vice Presidente, hindi pa namin napag-uusapan ng masusi yung itong bagay ng pag-a-attend niya ng mga hearings. But definitely, kung mag-a-attend man siya o hindi, this will be based on the advice of counsel. Titingnan natin kung may advantage ba na mag-attend o hindi dahil nga hindi naman pwedeng kami mismo ang magtanong to test the credibility ng mga witnesses na i-represent ng mga complainants. Kasi Attorney Michael, kaya ko yan natanong kasi 'di ba po nagsampa kayo ng kaso kay Madriaga. Kasi kung sakali man mangyari ito na ipapatawag kayo ng Kamara, may mga accusations po kasi si VP Sara na si Madriaga kasama halimbawa dun sa Kidnap for Ransom group, kung maipapatawag kayo, at least may explain nyo, maipapakita nyo po yung mga ebidensya na hawak ninyo. Ano po sa tingin natin dyan?
Ang problema po kasi namin doon is kung ipapatawag man si Mr. Madriaga. Ang tanong pwede ba kaming magtanong kay Mr. Madriaga? Hindi rin naman, hindi ba? That under the rules, bawal kami mag-cross-examine. So, it's a bit one-sided to be blunt about it, no? So, I don't see the point really. But again, that is just my personal opinion Yes. on this matter, no? I will have to talk to the Vice President regarding that. So you feel, Attorney Michael, that it will not be fair? Kung sakali man ito, I don't magdire-diretso want na? to say that it will not be fair because ang disposition ko parati even from my earlier interviews kahit noon pa ay let's always give our lawmakers the benefit of the doubt, diba? That they will do their functions in accordance with their conscience and kung sa constituents nila, no? But again, kung ganun ang sinasabi ko lang is kung ang rules ay nagsasabi na ang panig ng Vice Presidente, meaning us being her defense counsels, cannot test the credibility of these witnesses that they will be presenting because we cannot cross-examine. Ano pa po ang magiging partisipasyon natin doon, hindi ba? Okay. Opo, pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging hearing ng Committee on Justice, Attorney Powa. Manong Ted, I have to be candid about it. That is a possibility pero ayokong magsabi ng anything definite because as the proceedings go, if things develop, kung natingin namin kailangan niya mag-appear, papayuhan namin siyang mag-appear. Opo. Doon po sa pagkakataong yon na kaninyo haharap si VP Sara pero hindi naman siya papayagan siguro na mag-cross-examine ng mga testigo laban sa kanya. Kayo mga abogado, bubulong lang sa inyong kliyente. Kumbaga po, kung sa panig po ng, sabi nga ni Chairman Luistro, para itong fiscal muna, di ba? Pag-establish po ng probable cause eventually. Parang hindi nga lumalabas na even playing field. Di ho ba? Basically, sa yung pag-analisa. Yeah, well, sa totoo bilang abogado, syempre po, pag tayo po ay nasa preliminary investigation, hindi naman po talaga nagko-cross-examine ng mga abogado. Although, pwede nating idaan ang tanong natin sa mismong fiscal or sa prosecutor. Well, dito, hindi po gano'n. No? Dito kasi only the committee members can ask. So, yun nga po talaga, I would tend to agree. Parang ano ba ang advantage kung pupunta ang Vice Presidente doon? Tapos hindi naman natin matest ang credibility ng mga maninira sa kanya, for example. Hindi ba? So sa atin, we will have to really monitor the development, see kung may advantage. Kung may advantage naman po, wala naman po problema, we will advise the Vice President. Of course, ultimately, it will be up to her. But sa atin, sa ngayon, syempre, we are concerned with protecting the rights of the Vice President. Yun po ang trabaho namin bilang abogado. But Manong Ted, ko lang, nasabi nyo kasi na, and I agree with the Honorable Chairperson, na parang preliminary investigation ang mangyayari sa harap ng piskal. Pero tandaan natin, in the determination of probable cause, ano bang ginagawa ng mga prosecutor o mga fiskal? Hindi ba they are confined to the four corners of the complaint and attach pieces of evidence? So dapat doon maging basehan. Ngayon, kung overwhelming yung evidence, edi madaling mag-determine ng probable cause. But we're hearing all these statements about issuance of subpoena and all that. While we will not comment on that yet dahil titingnan muna natin yung subpoena. Unfair naman kung magsalta na tayo doon. Pero overwhelming ang evidence, bakit may ganito pa? Hindi ba? Kanina nga po, ang una kong punto ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa, yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Di ho ba? Ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. No? So, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na dapat evidence muna bago yung hearing, di po ba?
ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpina ang magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpina to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney. Well, yun nga po, no? Although naintindihan natin na sui generis ito, syempre po, lahat ng ginagawa natin ay dapat naayon pa rin sa batas at sa ating mga rules. Ngayon, we do not agree na pwede yung accusations first before evidence. Diba? Dapat, bago ka mag-accuse, meron ka ng ebidensyang hawak. Hindi naman tayo pwedeng mag-aakusa na lang tayo, maninira tayo ng tao, tapos bigla tayo maghahanap ng ebidensya, hoping na sa paghahanap natin, there is something incriminating that will suddenly come out. Hindi ba? So, yun po talaga yung posisyon namin dito. Ngayon, despite all of that, we respect the processes, we respect the Committee on Justice. So, tayo naman, ika nga, hindi kailangan sumagot ng Vice Presidente dito, pero we found the need to answer, albeit ad cautelam, para lang ma-point out yung nakikita namin na walang ultimate fact. Pero, yun lang po, i-monitor lang natin yung development. Okay. Sige. So, you will monitor the development. When will you approach the High Court? Ano ho ang mga pagkakataon o senyalis nito? Because dito ho sa inyo pong answer, meron na ho kayong mga pinupunto na hindi po pagsunod sa due process. Opo. The option to go to the Supreme Court always there, no? There's always that possibility. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng definite. Kasi titingnan natin kung merong mga sa tingin natin ay maling na gawa dito sa committee. Siyempre, gusto natin bigyan chance sa committee muna natin ilatag yan na mali po ito, no? That we disagree, that we oppose mga ganitong bagay. Opo. Ngayon, kung hindi pa rin kami pakinggan, then maybe that would be the appropriate time. But yes, there's always that possibility. We are not denying that. Pero kung kailan yon, I think we'll have to wait and see. Kasi nga, ako, personally, we'd like to give the committee the benefit of the doubt first, na maging impartial dito sa proceeding. Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman, na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-uusap namin, ang inisip niya parati ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. So, yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that, no? Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Presidente? Hindi po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yun na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal.
Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun, o hindi totoo yun. No? So, in fairness to our government officials, medyo unfair naman siguro kung pati kami ay mag-speculate rin sa mga ganong bagay. Okay. Oo, yan ang sagot ni Attorney Michael Powa. Oo. Sige po. So, kumusta ho nga si VP Sara, Attorney? Okay naman po. Talaga naman pong si VP Sara, as you know, sanay na siya sa ganito. Ilang taon na rin yung mga political attacks laban sa kanya. So, masasabi ko na in good spirits naman po siya. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho niya. Although, syempre, nag-uusap kami tungkol sa kasong ito. Hindi naman natin i-deny yan. Pero ano lang po siya, no? She seems to be more concerned doon sa services na ibibigay niya, lalong-lalo na ngayon nga, parati niyang sinasabi, tumataas sa mga bilihin. So she's finding ways kung paano siya makakatulong. Opo. Kasi sino ba ang kanyang spokesperson po na maaari po namin matanong? Kasi halimbawa ngayon, itong usapin po ng fare increase binawi ni Presidente. Itong usapin po ngayon na higit na po 40 pesos ang inumento po sa presyo ng diesel, yung kanyang mga kaisipan, kung siya Presidente, paano niya ito ma-manage? Wala kami makausap po eh. Kami sabik na mapakinggan ang kaisipan po ng Vice Presidente kung paano niya ito susugpuin kung siya Presidente. Opo, sa ngayon po, I'm not sure kung accurate yung sabihin ko, pero sa pagkakaalam ko kasi wala po siyang spokesperson sa ngayon. Papa-interview naman siya at naglalabas ng mga statements. So kung meron mga ganyang tanong, maaari naman pong itanong dun sa, meron po kasing GC ang OVP, I think part yung programa nyo. So, kung meron mga tanong, tingnan natin kung makakapaglabas siya ng statements. Pero, ito po yung bagay rin na i-discuss ko sa kanya pag nag-usap kami. Okay, sige po. So, muli kaming tatawag, Attorney, para po sa panig ng Vice Presidente kasi nga kami obligado rin po tanungin po ang mga nasa komite, ang ilang complainants, but definitely po, the side of the VP must be heard. Attorney. Thank you po. Yes, sir. At as you know, parati naman po ako, basta available po ako, and I really try to make myself available. No? Dahil importante din naman po talaga ang marinig ang panig namin at nagpapasalamat ako sa inyo po at parati niyo akong kinukumbida. Makakaasa po kayo. Opo, salamat na marami at sabi nga ni VP, syukran. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, Manong Ted. Thank you, Ms. Chacha. Thank you po. Magandang umaga po.